So guys, di namin napakita na ito kagabi kasi madilim na. Pero ito yung hotel namin, no? Very aesthetic. Silver lang yung tawag dito. Very modern. Very aesthetic. And ang pinaka-importante, very accessible sa lahat. Nag-i-start yung cafe hunting natin. So nandito kami ngayon sa Simply Cafe. Ito yung order ko. Refresh na ako naman ito. Coffee Suda. Medyo napagod kami sa sa War Museum. Hindi, sa init. Sobrang init kasi. Pero na-enjoy ko naman. Paglabas natin, doon ako napagod. Pero sa War Museum, Na-enjoy mo naman ang mabigat sa puso. Ang ganda dun, guys. Actually, highly recommend makapunta kayo doon. Tapos siguro, kung may advice mo doon, maganda kumuha kayo ng tour guide. Yes. Kasi kami medyo nag-take na time kasi binabasa namin lahat. Pag may tour guide, i-explain na lang sa inyo, di ba? Siyempre, mas alam nila yun. Pero ang dami mo natin tour guide. Kasi iba talaga umiiyak ka po. Babasa. Yes, lahat kami nakagano, no? Kasi binabasa mo yung mga nangyayari sa grabe intense talaga. Grabe or mga totoong tao. Kala natin sa movie lang nangyayari. Oo, no? After 1 hour waiting. Oh, nice. Kaya pala waiting ang dami. So, si Joel na bahala umorder ng mga nakita niya sa TikTok. Okay, let's try this first. Of course. Nagkamali sila ng bigay sa amin. So, okay na yan. Kinuha na rin namin. Very apologetic yung mga tao dito. Oo, no? I'm good. If you're gonna rate it, anong rate mo? Ito, this is a 10 out of 10. Wow. Masarap. Nice. Thank you. Feelings. Kamusta? Kamusta? Bakit? Bakit? Ano ba yun? Masarap, diba? No joke. Anong rate mo? 100 out of 10. Masarap siya. Sarap. Kakaiba. Boy, minsan lang magkagusto to si Love ko ng pizza. Diba? Yan guys. Hindi akong gano'n karap. Pero sa family kasi sila nabigay ng order. Yung nilapag nila sa amin. Nasa kabilang table. Eh, akala naman sa amin. Hindi pa naman namin nagagalaw. Pinahawakan na natin eh. Kaso nahawakan na nila. Pero syempre, ayaw na nila din kunin. Sabi ko namin, kunin. Sabi na lang kakain. Bigyan po may isang pizza. So guys, ang dami tuloy na yung pizza. Grabe guys. Parang, ano ba to? Mukbang ata dito. Oh, nice. Steak. It's good. It's good, but medyo ano siya? Chewy. Ah, okay, okay. Now, actually dapat may crabs pa yan sa ibabaw. Kaso wala na daw sila yung shell. So, yes, crab naman. Yan daw yung best seller nila dito. How was it? Parang hindi mo nagustuhan ah. Sarap. How was it? How was it? Tastes like crabs. Tastes like crabs. Pwede lang sa salt. Salt and pepper. Kanina nagre-reklamo kami ng daming food. Ubus din. Super good here sa 4-piece pizza. Beer reveal. 1 million. Ay, grabe. Pang kotse na to eh. So guys, nag-grab na ulit kami. Super init. Babalik muna kami ng hotel. Good thing yung grab dito, parang around 70 pesos lang. Well, malapit naman kasi. Depende sa lugar, of course. Yes, so, ayan. Balik muna tayo sa hotel, freshen up, and later tonight makalabas pa tayo. We're going here para sa ating dinner. Sabi nila, ito daw yung sikat na Pho restaurant. Kaya pinuntahan na natin siya, guys. Unang bungad sa'yo, fresh na gulay and lime. Mahilig sila sa lime. Love, makakain na tayo ngayon authentic. Yeah, real pho. Kanina kasi, parang medyo hindi pa yung Vietnam food eh. Ito ang appetizer natin, spring rolls. And fresh vegetables. So guys, ito na ang ating order. Sobrang bilis na service. Grabe lang, ang laki na ito. Grabe, ito na yung pho. Ito na yung real pho.
Lupag na lupag. Guys, ako talaga hindi ako fan ng matatapang yung spices. Pero in fairness dito sa Vietnam, Pinoy friendly siya sa panlasa natin. No? Tama. Hindi siya yung nakakagulat na taste na sa Thailand. Ikaw, di ba favorite mo Thailand? Ako parang hindi masyado. Kasi tatapang yung spices talaga. Kasi Joel, super favorite niya. Yun, hindi ko masyado kaya. Parang ang dami ko nalalasakan. Pero ito sobrang malasa yung sabaw. Baka may freedom ka kasi kung maglalagay ng mga condiments. Even yung gulay ko maglalagay. Grabe guys, alam mo ba sobrang mura ng mga pagkain dito sa Vietnam? Isipin nyo ito, 90,000. So in peso, parang mga around 220 Oo. pesos. Ganun. Busog na busog ka na, pwede ka naman maghati dito. Kasi talaga kung gusto nyo tipid trip, pwede dito sa Vietnam. Oo. Akala ko mas mura na sa Thailand eh. Parang mas mura to. Pala, no? So guys, bill reveal. Bill reveal. 280,000. Peso 612. Grabe! Ang dalawang tao, actually pang-apat ata yun eh. Oo, di pala ito naubos. So guys, yun na yung cafe apartment yung trending na cafe apartment. Sobrang alive ng place. Pero ang mga tito-tita nyo, Pagod na. mas hinahanap ang kama. Guys, grabe dito. Kung di ka ba naman kabahan kapag tatawid ka. So guys, good morning. Ito yung breakfast buffet sa ating hotel sa Silverland. Meron din sila special menu. So kasama to sa ating breakfast. Yes. Ito yung pinaka-the best sa hotel na pinuntahan natin. I mean yung breakfast nila. No? Yeah, maganda siya. Yung look forward, yung kaming kakainin na kinabukasan. Guys, good morning and let's have some breakfast. And of course, we have pho again. Pang-pangatlo na natin. Pa. Very exciting yung breakfast dito. Yeah, let's eat. Ang ganda ng view namin dito guys. Kita mo ang city ng Vietnam. Itong ating salmon and avocado toast pancake. Yan yung mga extra nila na wala dito sa buffet table. Nice I like it here. It's our last full day agad. Kung kahapon, first full day, ito last full day. Kasi literal na weekend lang kami dito ni Joel. Anyway, so, here's our outfit check for day 2. So guys, nandito tayo ngayon sa Little Hanoi. And ito yung try natin. Egg coffee. Let's try it out. Little Hanoi. Uwe. Yeah. Sarap na lang ba? Para siyang cream. Cream cheese lang. Ayun, meron siyang. Akala ko naman egg na egg. Hindi naman. Sarap niya. So try natin yung mga best sellers. Love. You be the judge. Alright, I'll try first. Wow. Ano yung mukha yan? Ano yung ibig sabihin? It's creamy. It's not that sweet. Oh, there you go. Rate 1 to 10. 8 out of 10. 8 out of 10. Okay. I see you. Toast bread. Toast out. How was it? I like it. Hot nga? Sarap. 10 out of 10. Wow. Super creamy. Parang walang 9 out of 10 sa'yo sa lahat na kinain mo dito sa Vietnam. Now, I'm gonna try my drink, avocado smoothie. Kasi ayoko muna mag-coffee. It's a really smoothie. Parang ice cream. Parang ice cream. Lasa avocado ba? Literal na avocado. Patunay na masarap dito sa Little Hanoi. Naubos namin, no? Highly recommend dito. Now, we're off to our next stop. Love, I'm gonna treat you something special. You'll see. So guys, ito yung proof na mura talaga sa Vietnam. 175,000. That's 382 pesos. And meron na tayong dalawang drink. Tapos napakasarap na snack. Okay guys, doon na tayo sa ating next food stop. See you later. Guys, binigyan kasi kami ng champagne. Tsaka ito, hindi na kayo makalabas. Hindi ganun. I know. Hindi ganun. Yung first luxury bag ni Love ko. Thank you, Lovey. Deserve yan ng misis ko, di ba?
celebration. Actually, siya yung pilit sa akin bumili ng mga ganitong bagay. Nagpapilit naman ako. Nagbunga na yung investment mo, love. Tatrabaho na lang ulit ako. Yeah, of course. Hindi, kasi dati naman kasi kaya ayoko bumili. Kasi dahil pa nating priority sa kailangan gawin. Pero ngayon, unti-unti na natin siya nakuha. Yes, Meron tama na tayo. naman. Konting gift lang sa sarili mo, diba? Yeah. Tsaka ano siya, kumbaga parang trophy siya ng pag natinignan mo, maalala mo yung hard work mo. Kahit ano naman, hindi naman specifically luxury agad. But kung saan ka makahappy. Actually, kaya ko narigaluan ng Rolex si Joel. Para dito. Ay, hindi pala investment. Sorry. Yan siya, guys. Ito yung Classic Chanel bag. Small lang siya, guys. You're very lucky in Vietnam, only one piece. So lucky. Only one piece here in Vietnam. In Vietnam, only one? In Vietnam, available only one. Yeah. Yeah, para sa'yo pala talaga, love to. Yeah, it's for me. It's really for her. Congrats. Thank you so much. Congrats, my love. Sorry number, yeah. Okay. Yeah. Alright. Okay. I wrap for you. Yes, thank You want me? Yes. Thank you. Thank you, Lord. Actually, si Joel talaga ang nagsasabi sa akin, mag-shopping ka naman. Bilan mo sarili mo na ito. Kasi siguro, alam niyang hindi ako bibili ng mga ganito. And ayaw naman daw niya ako i-surprise kasi baka hindi ko gusto yung makukuha daw niya. So, dinala na lang niya ako dito. Nagpapilit naman ako, guys. Kaya, thank you, love. Saan yung Rolex mo dyan? Ay, sorry. Thank you, love. Yes, love. At least may one ka na. One lang. Yeah. That's it. That's enough. I'm good na. It's okay. Next naman, Hermes. Say hi to my sugar daddy. I got my first Chanel bag finally. Nanginginig na yung credit card ni Joel. We have to work harder patuloy. Di love, kahit di pa tayo magtrabaho, deserve mo na to. Thank you, Lovey. Okay guys, another famous choice. Very late lunch. So, ito ang ating ganap today. Late lunch. Kasi ano na ngayon eh. Well, Philippine time to. Pero 4 na dito. At ito ang kanilang menu at yung prices. Sabi nila malaki daw ang serving dito. So, malaman natin. So guys, ito na ang ating pork chop with egg. Broken rice. Let's try it out. Suka! Yay! Sakto lang. Ano ba naman sa Haba. Sa Pilipinas din. Ito rin ang liempo. How will you rate it? 9 out of 10. Yeah. Guys, kakatapos na namin mag-lunch. Yeah, highly recommend. Sarap ng meat nila. Yes, and it's time for our dessert.
dito sa Ho Chi Minh, Vietnam. Na-maximize na namin yung Vietnam trip namin sa Ho Chi Minh. Dito na lang kami magstay para magkaroon kami ng energy para bukas kasi flight na namin tomorrow. Yes, maganda naman yung restaurant dito sa top floor. Kaya dito lang tayo mag-chill, mag-dinner. And yes, kita nyo, saktong-sakto talaga yung damit ng Nikat, oh. Nag-recycle na. Wala na masuot. Yes guys, so yun lang naman. Our last dinner dito sa Vietnam. Yes, it was a good trip, my love. Yeah. Literal na weekend getaway lang. True. Pero parang hindi lang weekend eh, no? Na-maximize na natin. Yes, okay naman. At least nasubukan na natin ang Vietnam. And thank you very much for the experience. Akit tayo. Dito tayo, magdi-dinner. Ang view natin. The beautiful Ho Chi Minh. The beautiful date. So we have Wagyu steak. And another seafood pasta ulit. Beautiful date. It's our last day here in Ho Chi Minh, Vietnam. Yes. So guys, mag-check out na rin kami sa hotel. Pero before kami pumunta ng airport, meron kami ilang oras pa para maglibang-libang. So, ang first thing na gagawin namin paglabas ng hotel, kakain syempre. Pero, pangalawa, papapalitan din namin yung biniling bag ni Love kasi may damage. Yes. So, yun lang naman guys. And later, Kain tulog ang ginawa namin dito, guys. wala, back to work na tayo after nito. It's good, recharge. Diba? Yes. I'm ready for work. At least, di ba may motivation to work ka? Kasi, nag-travel ka na. Let's go! So guys, nandito na kami sa cafe apartment. So, may bayad yung elevator nila. Pero mura na naman. 13 pesos lang. Sa amin dalawa lang yung Joel. Kasi ako hingalin ako. Pero ba't may bayad, no? So guys, dito tayo ngayon sa Po Cafe. Ginawa namin yung dalawang bestseller. It's good. Tawag dito kayo salty coffee nila. How was it? Oh, wow. It's good. Wow. Parang lahat ng vlog natin is good. Ang sarap niya. Hindi tayo pwedeng pang food vlogger. Ayaw ng controversy, lahat masarap. Hindi, actually masarap talaga lahat. Masarap talaga siya. Guys, sarap to guys. Salty, creamy. Cheers, my love. Must try. Masarap ang egg coffee dito. Ba't kaya sa Philippines wala masyado? So guys, meron naman tayo dito ang tinatawag na grilled cheesy crab bread. Yun, no? Uy! Tastes like ulam. Tastes like ulam. Going right this. 9.5 out of 10. Wow, taas ha? Wow. Sarap diba? Ano rate mo? Solid 9 out of 10. Diba? Ito yung total bill. 139,000. Super affordable. Kakatapos na namin mag-coffee o mag-snacks ngayon. Nasa restaurant. Snack kasi yun. Ito lunch na. And guess what? Kung nasaan kami? Nasa pizza 4-piece na naman. Hindi siya kasarap. See? Sakto. Happy hour na lang. So guys, ang tip, Monday to Friday, may happy hours sila ng afternoon time. So buy one, take one. So itong ating Salmon something. alright. Let's Taste. try it out. Fresh salmon. Isa daw yan sa sikat dito sa 4-piece. Cheese pala yung love. Ah, we? How was it? How was it? Very unique taste. We? What do you mean? Sarap siya. Kakaiba. Masarap na naman siya. Hindi, salmon. Salmon siya talaga. Fresh na fresh. Siyempre, sa ako naman yan. Wala ko isip na sasabihin. I-rate mo na lang, sige. Siguro solid 8.5 out of 10. Sarap naman siya. Baka kailangan ano to. One big bite lang ah. Parang may guava taste. Ah, may nasabi kang iba sa ano ah. Guava, parang ganun yung fruits. Yeah. Ganun yung lasa niya. Kaya hindi man lang siya yung ano. Ah, okay. Namisan namin yung The Crunch. Kaya talagang nagpasigit kami. The typical fried chicken. It's good.
Mas masarap yung mga chicken natin sa Philippines. Ano yung rate mo? Sarap naman siya. Dahil bias ako sa fried chicken, 9 out of 10. So guys, dahil dito kaya kami bumalik sa 4-piece pizza. Ngayon lang nagkagusto yan si Kat sa pizza. Since sa Pilipinas, di ako makain ng pizza. Hindi mas hindi kumakain, hindi lang mahilig. Hindi lang mahilig yan. Try. Lahat ng pizza nila dito basta may honey masarap. Sarap. It's good. And for the dessert, ito, famous dito sa TikTok. Hindi siya masyado matamis. Ay, yun yung gusto ko eh. Okay guys, dito na kami ngayon sa airport. Waiting na lang sa aming boarding. Oh, by the way, may dilemma pala nangyari dito sa airport na dapat malaman nyo rin pag nagka-travel kayo. Diba kasi maraming kumakalat sa TikTok na maraming scammers dito sa Vietnam. Akala namin sa labas lang. Meron din pala dito sa airport. Well, hindi naman lahat siguro. Pero as a concerned citizen, kapag kayo ay magta-tax refund, always yung bilangin at i-double check kung tama yung ibibigay sa inyo. Kasi nung pumunta kami sa tax refund, sakto may kapwa din kami Pilipino. Siguro tayong mga Pilipino mahilig magbilang-bilang din talaga. Binilang namin yung tax refund namin and kulang-kulang. Yes, oo. Kasi Hindi lang basta kulang as in thousands yung hindi ibibigay sa'yo. Doon sa kasamahan namin, $300 ang hindi naibigay sa kanya. And paano pag hindi yun chinek, di natin chinek, edi sa kanila na lang yun. Oo. Sabay, kasi hindi ka rin familiar sa currency eh. Like, sa palitan eh. Pag binigay sa'yo, tatanggapin mo na, tapos bubuhos mo na. So, walang receipt yun. Walang transaction. So, usually, hindi natin siya napapansinan talaga. Pero, dito, na-encounter namin, magkasunod pa kami. Buti na lang, chinek nila. Kaya na nakita namin na parang nire-raise na yung concert. Dinoble check din namin sa amin. So, kulang din yung sa amin. Yun na naman. Oo, diba? Kaya always, kunwari bibili kayo ng mga items, always yung itatanong doon sa pinagbilan nyo kung magkano yung tax refund, tapos doon kayo mag-compute kung how much sa peso para pagdating nyo sa tax refund dito sa airport, alam nyo na yung computation. Yes. Eh, usually kasi sa ibang airport lang, sa card na pinapatransfer, pag mga ganun, hindi naman na natin na-double check, lalo na ako, hindi ko na nababalikan. Kasi usually daw, ang ilang days yun, 14 days, minsan na umabot pa ng 30 days bago daw ma-refund sa'yo, ma-check mo ba yun? Hindi na. Yes. As much as possible, mag-cash na lang din kayo para mabilang nyo rin actual. Yeah. Diba? So yun na naman. Piece of advice na babaunin natin. Forever. For the rest. Yeah, forever. Hindi ganun pala kahit nasa airport. So yun na naman guys. Remember that. Or baka kami lang di may alam. Oo, Lahat siguro sila kami lang. nabibilang. Pero feeling ko hindi lang sa Vietnam yun kasi possible din yung mangyari sa iba. Kasi baka pwede siya maging tactics talaga. Very very smart. Kasi wala namang receipt yun. Tapos usually foreigners naman yung mag-tax refund. Wala naman sila paki kung magkano minsan. Yeah. So, kaya bakit US dollars ang currency lagi? Hindi yun sa pera nila eh. No? Hindi, minsan pera naman nila. Hindi sa peso natin. Diba? Hindi ganun. Oo. Or nahihirap. Basta guys, hindi cautious na lang. Okay, magtitiwala sa kahit anong bansa. Pero tsaka ganda dito sa Vietnam pala. By the way, another positive thing. 4,000 pesos lang yung pinakit money namin. So, tipid-tipid talaga. Huwag kayo maniniwala doon kasi nagka-credit card naman kami. Yes. Pero okay na yung ganong pocket money nyo. Tapos mag-credit card na lang kayo or card. Diba? At least cashless na kayo. Kaya, ano yung final verdict and final opinion mo about Vietnam Love Love? Actually, masarap yung food and mura. So, pwede talaga to pang first time travelers. Yes. Or kung gusto nyo talagang makamura, di ba? Vietnam talaga. It is worth a try. Yes, kala ko mas wala nang imumura sa Thailand. Meron pa pala. Vietnam, guys. Food, transportation, sa clothing siguro marami ring options. So mga pang bagets kasi. Pero yun guys, kung mahilig kayo mag-shopping, mag-food trip, tapos tipid-tipid na budget, yan, maganda dito sa Ho Chi Minh, Vietnam. Yeah, may recommend namin. Basta, be cautious lang sa mga scams. Yes. Hindi na para may scam ulit kami. Okay na yung sa Europe. Tapos na yun. Na-trauma na. So guys, if natapos itong vlog ito, thank you very much. It was a good trip, honeymoon part 2. And we'll see you on our next vlog. Thank you very much and peace out. See you, Manila. Back to work. Bye-bye!